Sa pagkawala ni Kai Sotto bunga ng injury, naniniwala si FIBA na kakailanganin ng grupo ni Coach Tim Cone ang tulong ni AJ Edu. Matapos naman ang dalawang pagkatalo sa Doha, nagpahayag ng pananabik si Justin Brownlee na muling sumalang sa laban sa qualifiers. At si Coach Tim Cone, inamin na susubukan nilang burahin ang masamang nangyari sa kanila sa Doha sa pamamagitan ng pagsalang sa qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ilabas ng SBP ang hanay ng Gilas Pilipinas na sasabak sa third window ng qualifiers, kung saan hindi pinalad na makapasok ang ilan nitong malalaro sa pool, inamin ng FIBA na kakailanganin ng Gilas ang tulong bunga ng tinamong injury ni Kai Sotto, at ang nakikita nilang posibleng magbigay nito walang iba kung hindi si AJ Edu. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Tsak na kakailanganin ng Pilipinas ang anumang tulong na makukuha nila sa pag-alis ni Kai Sotto sa natitirang bahagi ng 2025. At sa kabutihang palad, pwede nilang magamit si AJ Edu. Well, totoo naman yung sinabi ni FIBA, di ba? Pwedeng sandalan ng Gilas Pilipinas si AJ Edu sa pagkawala ni Kai Sotto na kasalukuyang nagpapagaling ng kanyang ACL injury. Isa si AJ Edu sa mga inasahan ni Coach Chot Reyes sa nakaraang World Cup. Nakipagbasagan siya sa mga matitigas na player ng mundo katulad ni Dominican Republic at NBA star Karl Anthony Towns. Malaking bahagi rin siya ng kupunan ng pataubin ng Gilas ang China sa World Cup. So ibig sabihin, aasahan mo talaga siya na magbibigay ng magandang laban sa oras na nasa loob na siya. Iba rin yung atake niya sa opensa at depensa, di ba? Nawitness ng lahat yan sa laban nila sa Qatar. Siyempre, iba yung nagawa ni Kai Sotto, iba yung presensya ni Kai sa loob. Pero hindi mo pwedeng baliwalay ng kayang ibigay ni AJ Edu sa gitna ng bakbakan. Sa kanyang huling pahayag sa media, inamin niya na excited na siya muling i-represent ang bansa. At kasabay na excitement na nararamdaman niya, alam niya ang bigat ng responsibility na nasa balikat nilang lahat. Hindi biro, di ba? Yung Taiwan, nagpalit sila ng coach at ilang players na rin. Sa ngayon, 1-3 ang kartada ng Taiwanese at desperado silang pataasin yon para makakuha sila ng isang pwesto sa Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia ngayong August 5 to 17. Nung unang salang ng Gilas, tinambakan nila ang Chinese Taipei. Pero ngayon, dahil maraming nabago kung saan naramdaman ng New Zealand sa huling bakbakan, mahirap sabihin na ganun ulit ang mangyayari, di ba? Kaya kailangan ng mabigat na presensya ni AJ Edu sa loob kasama si Junmar Fajardo at Japet Aguilar para protektahan ang gitna sa posibleng pananalasa ng mga kalaban. Kung paniwala si FIBA na pwedeng sandalan ng Gilas Pilipinas si AJ Edu sa bakbakan bunga ng pagkawala ni Kai Sotto, nagpahayag naman ng pananabik si Justin Brownlee sa mga paparating na laban. Ayon sa kanya, naniniwala siya na sabik na rin sumalang ang kanyang mga kasama matapos sumanong lumuhod sa Lebanon at Egypt. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Justin sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Sabik na ako syempre at sigurado sabik na din yung mga kasama ko, lalo na natalo kami ng 2 sunod sa Doha, di ba? Sigurado ako excited na ang lahat na makabalik sa court at manalo. Okay, so mula kay Justin Brownlee, sabik na siyang lumaban ulit. Hindi lang siya, nakikita rin niya na ganoon din yung mga kasama niya. So ano nga asahan natin sa dalawang laban, yung Chinese Taipei at New Zealand? Well, para sa akin, magandang laban na naghihintay sa atin. Yung pananabik kasi na sinasabi ni Justin, gigil po yun eh. Gigil na manalo ulit matapos matalo ng 2 sunod sa Doha, sa Lebanon at sa Egypt, di ba? Masakit kasi yung pagkatalo kahit sinasabi nila na walang epekto yung sa Gilas. 2 sunod kasi eh. So, sana maganda yung epekto ng pagkatalo nila na yun. Manalo sana sila ng 2 sunod rin laban sa Taiwan at sa New Zealand, di ba? Problema, nag-upgrade yung mga kalaban. Pero ang Gilas, nabawasan ng isa dahil sa injury. Pero alam naman natin na kapag kinailangan, nagde-deliver naman talaga yung mga player ng Gilas, like sa kaso ni Justin, kay Ginebra or Gilas ang kanyang kupunan, na ibibigay niya talaga yung 100% na kailangan sa kanyang team. At ngayon, sabi niya, excited siya, di ba? Tingin natin, maganda sinyalis yun na maganda yung kanyang kondisyon sa mga paparating na bakbakan. Habang excited na si Justin Brownlee sa paparating na laban, inamin naman ni Coach Tim Cone na susubukan nilang burahin ang masamang nangyari sa kanila sa Doha, Qatar. Ayon sa kanya, hindi umano magandang panoorin na tinatalo lamang ng ibang kupunan ng pambansang kupunan. Dagdag pa niya, dito umano masusubukan kung naubusan sila o hindi sa nasabing laban. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Susubukan naming burahin ang lahat ng masamang juju na nangyari sa amin sa gitnang silangan. Ang bigat kasi nun eh. Hindi magandang panoorin kasi na binubugbog lang kami ng ilang kupunan na alam namin na dapat mas mahusay kami naglaro doon. Practice games lang talaga yon. Kaya muli dito sa qualifiers, kailangan lock-in kami dito at titingnan namin kung anong mahirap sa amin. Naubos ba kami doon or nagpaangat sa atin yon?
umaasa kami na magpapaangat ito sa amin sa laban namin sa Taiwan. Obvious naman na hindi talaga natuwa si Coach Tim sa naging resulta ng kampanya nila sa Doha, Qatar, di ba? Ang bigat kasi nun eh. 2 sunod na natalo tapos tambakan sila doon. Hindi talaga magandang tingnan yon at base kay Coach Tim, susubukan nilang alisin ang anumang masamang nangyari sa kanila sa Doha. Ibig sabihin, babawi sila dito sa third window at sisimulan nila ang lahat ng yan sa Taiwan. Pero syempre, alam niya na hindi ganun kadaling gawin yon. May mga consequences yan kung sakali na hindi nila maisaayos ang kanilang opensa at depensa. Sa tindi ng pag-ubahong ginawa ng Chinese Taipei sa kanilang national team, hindi talaga magiging madali at posibleng masunog sila kung magkakamali sila ng atake dyan. Yung tanong niya na kung napiga ba sila doon o hindi, walang makapagsasabi talaga nun. Kung ano totoo doon, sila na lang siguro yon. Pero sana, mas nagpaangat sa kanilang karanasan na yon kaysa napiga sila ng gusto doon, di ba? Eto nung laban ng Chinese Taipei sa New Zealand, 17 points lang ang lamang ng New Zealand. Tapos ng third quarter ng bakbakan, naibaba ng Taiwan sa 5 ang lamang ng New Zealand. Dito pa lang makikita mo na ang pagkakaiba ng Chinese Taipei, di ba? Kung natambakan sila ng gila sa unang laban, 106-53 sa Phil Sports Arena po yun. Parang ngayon, mapapaisip ka muna dahil binalasa nila ang New Zealand eh. Kaya siguro, hindi natin dapat palampasin yung laban ha. Kumain ng maaga at itutok ang mga mata sa One Sports, One Sports Plus, RPTV at Pilipinas Live App. So guys, maraming salamat.